So, hello guys. Welcome to our talk show. I'm together with. It's me, your Tito Jai. Hello. Good after. Alright, and this is my very first podcast live. Kasi may devices, di ba? Pero parang yung ginagawa lang natin ng isang araw. We're just talking about random things until makuha na natin The main point. main point ng pinag-uusapan natin. Magkano muna tayo, pag-iba na tayo sa mga videos na Hello, through TikTok fans, YouTube, and as well dito sa main friend video natin, no. Wait lang, hindi ba na-invite? Di ba ikaw Yeah, I'm the one who invited kasi nga since July pa pinagpaplanuhan ko na mag-podcast pero wala akong kilala kung sino. At least ikaw na-recognize kita through TikTok. I mean, matagal tayo magkakilala pero iba yung kausap mo, yung isang pami na patutulog. Napatunayan ka na rin naman sa TikTok mo eh. Since noon kasi, when I was starting TikTok, no, hindi pa gaano karami yung followers ko, even kalaki yung engagements. And pagdating sa mga followers is, nasa 8 followers nga lang. Oh, I remember 20 that. followers. So doon pa lang, nakikita ko na kahit ganun lang yung followers ko. Masaya na ako. No? Kasi I'm always thinking palagi sa mindset na kahit may isang naniniwala, let's continue. Continue. So, ganda yung gano'n. Tingnan mo ngayon, hindi na-expect na dumating sa point na ganyan na. Yeah. Until nga naging controversy na sa bansa natin ngayon yung politics, di ba? You know the issues. You know the issues ngayon, di ba? Grabe ang politics ngayon, sobrang higpit. No? Pero when it becomes of politics, medyo iwas muna tayo. Oh, iwas muna tayo. Since that's that's Tito Jai's main content, Yeah, di ba? main content. Yeah, daan lang natin siya, di ba? Napapansin ko kasi sa mga comments doon. Parang ang dami nagsasabi na you're very transparent, di ba? Oo. Sabi ko, I do agree with them. Kasi compared to others, parang parang one-sided yung iba. The question is, how do you become so transparent yung tipong parang wala kang fear. Wala kang fear sa mga sinasabi mo. You know, wala namang problem if you have a political color. If kung ikaw man ay dalawan, you are something. No comment. No comment. Pero political colors, diba? Yeah. Ako kasi, main point ko dun is how can I explain yung hindi maintindihan ng masa, yung pinapanood nilang mga news on or even sa mga Senate hearing. Kasi mostly mga pinapalabas kasi sa mga Senate hearing is mga English, di ba? Eh, hindi naman lahat ng Pilipino nakakaintindi ng English. Di ba? Ako rin naman, nahihirapan din ako ng English. Totoo yan. Pero, doon kasi natin makikita na nung nag-start ako mag-content, nung mga taga-Tagalog, ina-explain ko siya, tina-translate ko sa Tagalog yung lumalabas sa TV na mga news. Nakikita ko, mas lalong nagtatak yung mga engagements ko. Okay. So, bali ba yung mga contents mo na yun? Nire-rely mo ba yung mga sinasabi mo doon sa course mo na law? Di ba pre-law? Okay. So, noon, okay? Noon, syempre, binabasa ko naman yun. Before ako maglabas ng content, kailangan ko munang i-double check. Tama ba yung sasabihin mo? Tama ba yung article na ilalagay ko? So, kailangan naka-pinpoint talaga. Kasi, paano pag naglabas na ng speech mo, tapos mali naman pala? So, syempre, magtataka yung ibang mga ibang mas magagaling sa atin. Syempre, may mga law students dyan. Hindi ka doon.
Pero, I'm always, open for correction. Yun ang maganda. Yun yung yung napapanood nila palagi sa last video ko, naka-peace out. So, walang nagtatanong, bakit lagi akong naka-peace out? Diba? Kaya pala. Okay. Siguro dito sa Okay, sagutin mo na. I think okay. Peace out kasi, kung may nanood na politician sa pinapanood ko, sa pinalabas kong video, peace out na lang sa'yo. Ganon. Kasi syempre, di natin alam, baka napanood yung politician na yung content ko na yun, na para sa kanya talaga. Peace out na lang para sa iyo. So, gano'n, no? Alam mo yung baka baka yung kumain ka na sa Jollibee tapos may nakatapat sa'yo na may nakaabang na pala sa tapos na. Ito na yung usapan namin. Okay. So, let's talk about, about him. Right, the joke. Ako, okay, let's go. Any topics are open. Okay. Kailan ba kayo nag-start pagiging influencer? Alright. This is a very interesting one. Okay. Way back 2017, right? My mom just randomly created my YouTube account. Randomly created. So, I was like, oh, alright. Kasi before mag-YouTube, panay gawa ako ng mga video. Tapos para sabi ng mom ko, sayang, ba't parang hindi mo pinapost? So, naisipan niyan, gumagawan ako ng YouTube account. Wala naman akong idea kung paano yung proseso nun. Nangalam ko lang na random gawa lang video. Then, it all started from paper airplanes. You know the paper airplane or rigging tutorials, diba? Doon ako nagsimula. They all came from like 1 view, 2 views. Then, I became, parang naganaan ako gumawa ng video. Nung nag-hit na ako ng 100 views. Grabe, no? 100 views na. Yes. 100 So, ano yun? YouTube or TikTok? During that time, di pa naman sikat ang TikTok 2017. So parang meron pa doon musical hit. I don't know kung naabutan mo yung musical hit. Kasi, ewan ko dito sa mga nanonood. By the power of God, sports stacking game. Until sa pinos ko sa YouTube yun. Balik tayo sa YouTube. Doon nag-grow. Umabot ng 3,000 views. Doon nag-5 months na mag-stacking. Doon nag-jump into 100,000. So, ano yung naging motivation? One positive comment about sa akin motivates me. Kasi may nag-comment sa akin na, hey, you inspired me. Because of you, I started stacking. Within those comments, kahit isa lang siya or dalawa, nagaganaan ako na mag-improve pala. No? So, kaya doon ko nasabi na stacking changed my life. Kasi hindi lang naman nakaka-inspire ng ibang audiences. But also, doon din ako nagkaroon ng network sa iba't ibang bansa. Ayun. So, mukhang ako na naman ang tatanungin niya. Parang ako ata ang main purpose character ata dito. Since you asked me on how I start to become an influencer, ikaw, paano ka nagsimula? Kasi I know you didn't start from 100,000 views. But how do you start na paano? What inspires you? I start from a scratch din. Now, when I was grade 7, naisip ko na yung about vlogging. Yung cellphone ko doon, it's like, old phone lang yan eh. Parang siyang, lumang touchscreen. No? By the time, field trip, nagre-video lang ako kasama yung classmates ko sa English class. So, syempre sila, parang natatawa sila kasi parang first time nilang makakita ng ganung person na parang in reality. Tapos parang nagaganon. So ako naman, kung wala naman akong pake, so sige, go on sa trip lang ako. Ganyan. Then after that, nawalan ako ng focus ng that time. Wala namang tawag dito. Mga comments, nag-engage, ganyan. So, doon ako nawala ng pag-asa. After 5 years, start ulit ako. So, comeback yun. Ito na yun ngayon. Siya na yan ngayon. Sabi ko kasi, I'm always praying for this. Kasi, kahit nawalan ako ng pag-asa, I came back strong. Much strong. Ito na yan ngayon. Nakakatuwa na. Kasi,
syempre, I'm not leaning on my own understanding. So, ano pa rin ako nagsisik pa rin ako ng guidance. Not just sa sarili ko, but for them. So, nakakatuwa. Nakakatuwa yung ganito. Hindi ko rin naman ina-expect i-invite mo sa ganito. Kung tutusin, masikat pa nga to sa akin. Oh, bro, you're too humble enough. Kasi kaya kita in-invite kasi I know dahil nasa mga contest mo ngayon, papagsamasa. So I was like, oh, why not we should invite Tito Jai, di ba? Okay, pagka Tito Jai. Okay. Bakit now Tito Jai? So, ang dami ko ng pamangkin. So, lahat para sa father side, mga girls, no? Sa father side, sa mga pinsan, I think girls din. Girls din. So ilan lang kayong boys doon? Siyempre kayo ng kapatid mo. Kabatch ko yun. Pero mga pamangkin, grabe. So parang ako Tito talaga. So yun yung naisip ko. Nung pumatok yung name ng Tito Jai, hindi ko na siya mas lalong pinalitan. Pero before yung Tito Jai, Primo. What Primo? It's like the Daniel Padilla. Kasi madami rin sasabi dito. Ito, boses yung siya. Boses yung siya. Ngayon ko lang napansin. Nagka-comment sila. Di po makafocus sa explanation nyo. Mas nakafocus po ko sa boses nyo. no ko yung mga nagka-comments. Pero I really appreciate it. Yeah. Actually, nakilala kita. Kabos mo yung teacher natin, Sir Marvin. Sir Marvin. Kung Sir Marvin, kung nanonood ka man, shoutout po sa'yo. Ayun nga, kaya kita nakilala kasi you're like, par Sir Marvin vibes ka. And then, ngayon, yung boses mo parang radyo. Ayun. Exactly, yun din yung sinasabi nila. So, pwede daw ako mag-teaching. Yes, exactly. Ang pinoforce ko lang talaga is kung paano ako makakatulong. Kasi kung mismong gobyerno nga, hindi sila matulungan Paano pa kaya tayong mga normal citizen by using these platforms? Kapag hindi nila maintindihan yung mga napapanood nila sa mga news, paintindi natin yan. Yeah, and that's the purpose of being a content creator. You need to use this platform. My purpose talaga. Hindi yung parang you're just using this platform. Nonsense naman yung mga content. Why don't you post some basics? Like this one. Grabe, ang ganda ng ending. Napansin ko kasi sa viewers mo, di ba you read the comments? Seryoso ba sila? Kasi I noticed that most of them, parang they knew you as a formal guy. So, if we are talking something like this, mabibigla sila, di ba? Ang akala ng iba dyan, nasa 19 lang ako, something, gano'n. Hindi nila alam kung tanda ako na. So, sabi ko sa kanila, wala kasi akong bisyo, kaya, I'm super young, tignan. Ba? Wala kang bisyo? Wala. Occasionally, yeah. I mean, it's not bad. Ayun, ito nga. Meron pala ang libro rito. By Ipon Diary by Chinkitan. So Kuya Jai gave this to me earlier before we start the talk show. Ito pa nga dito pa yung pirma ni Chinkitan and yeah, ito. So he wrote, design, pangalan mo di ba? This your name? Yeah. Signage Chinkitan. Yeah, signage ng Chinkitan. So, alam ko kasi earlier, you told me that Chinkitan is the one who inspires you. Inspires me to be a content creator. So, when it becomes motivational, it's inspiration. Thank you po kay Sir Chinkitan. Kasi nagla-like siya sa mga contents ko, si Sir Chinkitan. Really? Hello po, Sir Chinkitan. Hello. Hello, Sir Chinky. Kung nandyan man kayo or makita nyo man pag pinost namin, thank you so much po sa pag-i-inspiration. Dito sa libro, have you read Wala. the entire, really? Wala, parang pagbukas mo. When mo ba ito natanggap? 2 years ago. 2 years ago, pero Bago po. bro, it's like you just bought this yesterday. Naging sentimental din sa akin. Kasi bibigay ko sa'yo. Diba? Oh, grabe yun. Diba? Sentimental value yun sa akin. So, nakita ko sa'yo yung, yung the need, the small needs. Yeah. The small needs. Sabi ko, this kiddo,
magiging isang patulad ko para na mas lalong lalago ang mindset. So actually, hindi lang naman about something people yun. Sabi motivation. Di ba nga sa usapang milyonaryo, merong pinaglalaban na dalawa. Diskarte o diploma. Okay. Para sa'yo, diploma o diskarte? Mostly ang kinukuha sa mga work is yung mga skilled people. Yung mas may experience. But also graduate sila and may diploma. So kapag graduate ka, pero you have no experience in that kind of field. So, parang, you need to, kailangan mo pa rin habulin yung mas may mga expertise sa'yo dun sa field ngayon. So, syempre, kailangan mo pa rin dumiskarte. May diploma ka nga, hindi ka naman mag-diskarte. Nonsense. Madiskarte ka nga, pero wala ka naman diploma, saan ka dadali diskarte? Exactly. Mas lalong dodoble yung yung critical thinking mo. Dapat aralan mo na, mas lalo mo pang pag-aaralan. And also, plus points, kasi kaya mo diskarte yung field na yun. Pero kung isa lang, kailangan diploma. Kaya shout out sa mga working students naman. Grabe kayo. Sa mga working students, kasi sila, na-expertise na nila yung hirap ng buhay, yung reality yun habang nag-aaral sila. Yung ibang students, like us, nasa atin na yung privilege na mag-aral, hindi pa natin pinaglingan, hindi pa natin pinupush to the limit. Pero in the next topic siguro natin, ito muna yung sa ngayon. So, okay, with that part 1 muna to. Ikaw, Kuya Jairus, ano ang advice mo sa mga viewers natin ngayon? No? Who wants to become a content creator like us someday? Isa lang. If you want, aspiring na talaga maging influencer, maging content creator, magsimula ka palagi sa maliit. No? Even endlessly, when it becomes a business, simula palagi sa maliit yan. Madami content creators ngayon, they're using nonsense para makapag-engage sila na Pero syempre, they have free will naman din. But always remember na hindi na palagi i-face yung consequences. At ngayon, Tito Jai, I would say congratulations because you are a part of the ABXC. The ABXC community, so yeah. Thank you so much. Even though you're a special guest, you mean a lot kasi you got these good choices in your life. Alam ko pang marami ka pang mararating. Ayun, together with Tito Jai, thank you guys for watching. It's me, Bernardo Escorial. And it's me, your Tito Jai. Thank you guys for watching. Thank you. Peace out. Peace out.